Sinimulan na ng mga eksperto mula pa sa Amerika ang inspeksyon sa West Tower Condominium na 4 na buwan ang piniperwisyo ng petroleum leak. Pero napilitan silang umatras nang salubungin sila ng napakasangsang na amoy. Nakatutok si John Consulta. Bitbit ng kanilang gas monitoring equipment. Pinasok ng mga eksperto ang basement ng West Tower Condominium. Bahagi ito ng cleanup plan ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC para linisin ang lupa at groundwater sa barangay Bangkal na tinamaan ng tagas ng petrolyo. Sa bungod pa lang ng gusali, nakapagrehistro na ng mataas na reading sa level ng gas fumes ang kanilang mga gamit. At pagdating sa basement 2, lalong sumipa ang reading ng gas fumes. Kaya napilitan ng Bureau of Fire Protection na ipatigil ang inspeksyon ng FPIC at kanilang foreign contractor. Matipid ang naging reaksyon ng FPIC sa pagpapatigil sa kanilang inspeksyon. Doon sa baba, medyo masangsang. Baka maaring magkaroon po ng di maganda pangyayari po, kaya medyo pinaakyat na lang po namin yun sila. Magpadagdag po tayo ng air reductor para may labas po yung mga fumes sa basement. Inalmahan naman ng mga eksperto ng University of the Philippines ang kakulangan ng koordinasyon ng FPIC at mga kinuwang foreign contractors dahil mahalaga umanong transparent ang kanilang cleanup plan. Nangangapa pa lang sila kasi simula pa lang nila dito matagal na kami dito Kahit na Amerikano sila, dapat coordinate sila sa Makati. Kasi yung huli nag-hire sila ng mga German palpak di ba? Mahigit 700 na raw ng drum ng petrolyo ang nakukuha sa basement ng West Tower Condominium mula na magsimula ang krisis dito. Hindi pa rin daw bababa sa 14 na drum ang nakokolekta nila araw-araw kahit isinara na ang pipeline ng FPIC. Kaya tuloy lokal na pamahalaan ng Makati, di na maiwasang magtaka. This will not stop us from continuing yung series of tests. We've discussed this earlier. We would like to make sure that there are no other leaks coming from their pipe. Gate pa ng Makati City Hall, di sila pumayag na buksang muli ng FPIC ang kanilang pipeline o magkaroon ng pressure test hanggat di nasisigurong wala nang ibang butas sa ibang bahagi ng tubo na pasok sa Makati. Kanina, sinimula ng UP NIGS ang pag-monitor sa iba't ibang bahagi ng Osmeña Highway para tukuyin kung may presensya ng petrolyo o wala. Kumuha rin ng third-party expert ang Makati City Local Government para masuri at matukoy kung may pagbabago sa nakukuhang tubig sa West Tower Condominium. John Consulta, nakatutok, 24 oras. At bukod sa kumpanyang First Philippine Industrial Corporation, naniniwala ang mga tiga-UP National Institute of Geological Sciences na may iba pang mga dapat panagutin din sa pagtagas ng petrolyo na yan sa Makati. Kabilang sa kanila ang ilang kumpanya ng langis na nagmay-ari ng tumagas na petrolyo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tapos na ang pagkukumpuni ng FPIC sa tagas sa kanilang pipeline. Kaya ang tanong ngayon, gaano karaming petrolyo kayang tumagas at nasipsip na ng lupa at maaaring nakaabot na sa ating mga water system? Para kay Dr. Carlo Arcilla ng UP National Institute of Geological Sciences, ngayon pala magsisimula ang mas masinsinang trabaho ng paglilinis ng tumapang mga produktong petrolyo. Dapat daw itong ituring na isang kalamidad para sa kalikasan. The biggest environmental damage here is the groundwater. At maliban sa FPIC, naniniwala si Arcilla na maging kumpanyang Shell at Chevron bilang may-ari ng tumagas sa gasolina at crudo, dapat ding managot sa pagtagas. Posible raw abutin ng ilang taon at bilyong pisong gastusin para buruhin ang epekto ng pagtagas. There's an established practice in international law and many other places that the custody of the petroleum products is with the owner from cradle to grave. Meaning that even if FPIC's pipeline leaked, Shell and Chevron might still be liable because it's their product. Ayaw patulan ng kumpanyang Shell ang anilay opinyong ito ni Arcilla. Pero handa naman daw sila makipagtulungan sa lahat para tumugon sa trahedyang idinulot ng pagtagas. Ang kumpanyang Chevron, nanindigan namang kliyente lamang sila ng FPIC at wala silang kinalaman sa naging problema sa pipeline. Pero handa raw silang makipagtulungan kung kinakailangan. We're ready to commit personnel, equipment, and whatever expertise that we can offer, no? And the offer still stands up. Ang DENR sinabing batay sa interpretasyon ng batas, ang polluter sa sitwasyong ito ay ang FPIC at sila raw ang papanagutin sa paglilinis at rehabilitasyon ng kapaligiran kasunod ng pagtagas. Pero sa puntong ito, walang tulong daw ang maliit para sa klolohan ng kalikasan. Yung social responsibility
magandang i-share yan kung talagang meron tayong pagmamahal sa ating kalikasan, lalong-lalo na higit sa yung health ng tao, yung sa community. Maglalabas ang rekomendasyon ng Environmental Management Bureau ng DENR sa Pollution Adjudication Board tungkol sa mga pananagutin at pagmumultahin sa petroleum leak sa Makati. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kulang pa rin ang seguridad sa matataong lugar sa bansa. Ayon po yan mismo sa mga eksperto. Kaya ang payo nila ay maging mapagmatyag ang lahat at huwag daw iasa sa mga otoridad lamang ang ating kaligtasan. Nakatutok si Joseph Morong. Mga lugar na karaniwang maraming tao ang takaw panganib na target ng mga terorista tulad ng mga simbahan, eskwelahan, hotel, public transport tulad ng MRT at LRT at malls. Sino ang makakalimot sa malagim na December 30 Rizal Day bombings? Daming tao dyan eh. And terrorism is all about terrorizing people. Papait na leksyon sa pamunuan ng LRT kaya nga raw mas pinaigting na nila ang kanilang seguridad. Sabi ng mga eksperto sa seguridad, huwag daw iasa sa mga otoridad ang inyong kaligtasan. Sa mga mall halimbawa, kapos kung tutusin ang mga security measure tulad ng mga walk-through metal detectors kahit nga raw ang mga spot inspection bago pumasok sa mall. What can you do with 10 seconds? Not even 10 seconds, it wouldn't be practical because if you check a person thoroughly, you're gonna have a long line of people waiting to get in. And if they get irritated, they will go to the other mall. Kung may K9 units naman daw na umiikot, epektibo sila kung maraming asong nagsasalitan sa trabaho. The attention span of the dogs are only 15 to 20 minutes. After that, they get tired. Duda rin ang mga eksperto kung may kaalaman ng mga tagapagbantay sa profiling o yung pag-alam sa mga katangian ng mga posibleng terorista. O alam ba nila kung ano ang itsura ng sangkap sa paggawa ng bomba? Ang blasting cap na ito halimbawa, pwedeng pagkamalan ng maliit na flashlight. Mukha namang ordinaryong cord lamang ang detonating cord na ito. Pwede naman pagkamalang laruan ang landmines tulad nito. Pagtatanggol naman ng samahan ng security agencies sa Pilipinas, sapat daw ang training ng mga security guard. Lahat daw kailangan may lisensya galing mismo sa PNP. Kami na mismo ang nagsasabi sa gwardiya, hinahanapan namin sila ng saan ang lisensya mo, saan ang supporting documents, saan ka nag-training to ensure that they are trained. Sa issue ng seguridad, parehong nagsasabi ang mga eksperto at ang presidente ng grupo ng security agencies na kahit anong higpit na seguridad ay hindi ito uubra kung mananatiling walang pakialam ang publiko. Katulad ng sinasabi mo, may nakita siyang suspicious looking character ko, he can report to security. Hoy, hey security, look at that portion, mayroon tayong nakikita, tingnan nyo. That should be the concern of all. The people who want to do harm know all of this already and know the effectivity and know what the limitations are. That's why we're here not to scare the public, but we're here to reinforce that notion that the public should get involved. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Una nang nanawagan ng gobyerno sa gitna ng mga sinasabing banta ng terorismo na huwag tayong magpanik, pero maging alerto. At para mas lalong maigting pa ang ating paglaban sa terorismo, kailangan alam natin kung ano ang itsura ng mga pampasabog na ginagamit ng mga terorista. Narito po ang pagtutok ni Michael Pahatin. Ayon kay Romeo Coutinho, Special Investigator 4 ng NBI Counterterrorism Unit, karaniwang iisa ang itsura ng isang simpleng mapasabog. Usually, mayroong 9 volts battery. May wire, tapos yung detonator, tapos yung kanyang device, yung electronic device. Pag mabigat, yun, pag ginalaanan natin. Halos lahat daw ginagamitan ng triggering device. Kung dati relo, ngayon cellphone na. Using a cellphone or a remote control toys. Kasi magpapasko ngayon, marami tayong mga remote control, yung mga sasakyan na gano'n. Dahil sa galing na rin ng mga terorista, kaya nilang gumawa ng papasabog na mahirap pag hinalaan. Tulad na lamang ng remote control na laruang coaching ito. Niligan lamang ng blasting cap, kaunting military grade explosive tulad ng dinamita at ang kanyang remote controller, triggering device na. Ang mga makalumang papasabog o bomba ay yung granada, mortar at ang karaniwang ginagamit na RPG o ulo ng rocket-propelled grenade bilang explosive base. Ang ammonium nitrate ay isang pataba sa lupa at ginagamit ng mga mangingisda. Sa illegal na diamond fishing, ginagamit na rin sa terorismo. Ito raw ang ginamit na pulbura sa bombang pinasabog malapit sa Buanga City Hall noong August 2007. Sabi ng mga eksperto, ang C4 o plastic explosive naman ang isa sa pinakamatinding pampasabog. Militar at pulisya lamang ang pwedeng mangalaga dito. Mahirap din itong makilala dahil parang clay o putik lang na pwedeng ihugis na kahit ano para maitago sa mga ordinaryong gamit. C4 ang sinasabing ginamit sa Super Ferry bombing noong 2004.
at sa tangkang pagpatay kay dating Batangas Governor Armando Sanchez noong 2006. Noong 2002, nakatanggap ang dalawang embahada sa Pilipinas ng tinatawag na letter bomb. Ang letter bomb na ito ay na-detonate ng mga pulis dahil na-alerto agad ng mga embahada. Hiling na mga otoridad sa lahat maging mapagmatsyag at alerto para mas makaiwas sa malaking sakuna. Michael Vade, nakatutok, 24 oras. Nakaagaw atensyon ang rally ng grupong PITA sa Manila Hotel bilang suporta sa dating Pangulo ng Amerika na si Bill Clinton. May mascot pa kasi sila ng baka at manok. Nakatutok si Chino Gaston live at exclusive mula sa Manila. Chino. Mel, naging pagtitipon ng mga kilalang negosyante, mamamahayag at politiko ang speaking engagement ni dating US President Bill Clinton dito sa Manila Hotel. Pero bagong lahat, agaw atensyon ang dalawang mascot ng PETA matapos muntikan ng arestuhin ng mga ito. Kakaibang kilos protesta ang sumalubong kay dating US President Bill Clinton dito sa Manila Hotel. Dancing cow at chicken ang inihanda ng grupong PETA bilang pagsuporta kay Clinton na isang vegetarian. Pero ang dalawang mascot, muntik namang arestuhin ng Manila Police. Nagrally kasi ang mga ito sa tapat ng hotel na paso ang permit. Hanggang alas 3:30 lang kasi ang permit ng PETA. Pero sa halip na matakot, nagpumiglas pa ang bakang mascot at nangutya sa pamamagitan ng pagsayaw. I have a permit from 1:30 to 3:30. It's already 4. So we're just inviting them to the office. But anyway, they said they will be going home now. So we're providing them a taxi. Nandito kami para pasalamatan ng dating Pangulo ng United States na si Bill Clinton dahil kamakailan lamang nag-decide siya na maging vegan. At alam naman natin lahat na ang pagiging vegan ang pinakamagandang pwede natin gawin para sa ating kalusugan, sa ating kapaligiran at lalong-lalo na sa mga hayop. Malakas man ang buhos ng ulan, di naman natinag ang mga nagnanais na mapakinggan ng sasabihin ng dating pinakamakapangyarihang leader sa mundo na si Clinton. Kabilang sa mga personalidad na dumaloy sina dating Pangulong Fidel Ramos at Gloria Arroyo, Senator Franklin Drilon, Ralph Recto, Chis Escudero, Loren Ligarda at Pia Cayetano at Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Maging sina Manila Mayor Alfredo Lim, dating Senator Richard Gordon, singer na si Gary V at ilang negosyante dumating din. Dumalo rin ang mga miyembro ng media, pati na ang mga opisyal ng GMA Network. Gusto ko siyang marinig magsalita, lalo na meron siyang mga global initiatives na tinatawag. Gusto ko malaman kung ano mga sinusulong niyang programa ngayon. And he's Bill Clinton. Marami naman siyang nagawa and he's a big name and it's interesting to listen to him talk. Siyempre, para may matutuhan tayo tungkol sa governance. Dating presidente yan ng pinakamalakas na bansa Mel, mag-aalas 5 ng hapon nang nagsimula ang speech ng dating US President Bill Clinton at dakong 5:45 na tapos na ang speaking engagement nito. Mapapansin mo sa aking likuran ng mga taong naghihintay na lamang ng kanilang sundo na silang dumalo rito. Kabilang sa mga personalidad na ati pang namataan, kanina ay sina Senador Bongbong Marcos, Cavite Congressman Lani Mercado at iba pang mga personalidad mula sa larangan ng politika at negosyo. Karamihan sa ating mga nakapanayam ay generally very impressed daw or natutuwa sa mga ipinamalas na aral ng dating US President. Mel? Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.